Isang mabiyaya at masaganang araw po sa atin lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel, Tagapanood TV. Huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Rilong ibinigay ni Doc Hayden Ko kay Eman Bacosa Pacquiao, napakalaki pala ng halaga at parang isang kayamanan na. Regalong Omega Watch ni Hayden at Vicky Bello, nasa 460,000 daw ang halaga. Well, ang nasabi nga ni Hayden o ni Doc Hayden, ang relo na ito ay parang kailangan mong i-request. Kaya naman, maaaring ikaw lang ang mayroon nito or iilan-ilan lamang kayo. Ito nga ang iniregalo ni Doc Hayden Ko bukod sa ipinamili nila ang si Eman Pacquiao ng pangangailangan nito sa kanyang boxing career. 2 days ago, ibinahagi nga ni Dr. Vicky Bello ang nasabi nga pong pag-interview niya sa anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. At sa tuwing i-interviewin itong si Eman ay napaka-consistent naman niya sa kanyang kwento. Sa mga naging opinyon ng mga netizen matapos ngang ibahagi ang pamimili ng gamit para kay Eman sa mamahaling mga store sa lugar sa BGC, kung saan ay talagang kahit ang ina ni Eman ay nalula sa mga halaga ng ipinamili ng mag-asawang Vicky Bello at Doc Hayden Ko kay Eman. Ilan sa mga ipinamili sa kanya ay pair of shoes, 4 na eyeglass, mga kailangan niya sa boxing, at ayon nga kay Eman Pacquiao, meron daw siyang ginagamit pero luma na raw yun at 6 years niya nang ginagamit, so iyon ay napalitan na. Sabihin na natin na sinasabi lagi ni Eman na tinutulungan siya ng kanyang ama sa larangan ng boxing ngayon, pero marami ang nagtataka kung bakit tila kapos si Eman sa mga gamit niya sa larong boxing. Marami tuloy ang nagsasabi na tila pinagtatakpan ni Eman Pacquiao ang kanyang ama upang hindi ito mahusgahan para sa kanyang pangangailangan. Dahil teenager nang makilala ni Manny Pacquiao at kilalanin si Eman at ibigay ang pangalan or apelyido nito dito. Isang bagay na kung saan ay naging revelasyon at naging pagsabog sa social media. Kaya naman, instant celebrity at agad-agad sumikat si Eman dahil sa pangalan ng kanyang ama. Ganun pa man, marami ang naaawa pa rin sa kalagayan ni Eman dahil bilang isang anak, hindi niya kasalanan ang anumang kasalanan na namagitan sa kanyang ina at sa kanyang ama. Kaya naman narito ang naging say ng mga netizen. Sabi nila, ang daming relo ni Manny, nakita ko one time sa post, just saying lang po. Ang isa naman ay sinabing tama lang hindi bigyan ni Manny ng sobra-sobra para lalong magsumikap sa karir niya at hindi lumaki ang ulo. Say pa ng ilan, wow, ang bait naman ng mag-asawang Hayden at Vicky. Omega Watch pa na mahalang regalo kay Eman. Kaya naman ang isa ay sinabing Jinky left the room. Kung ako ang madrasta ni Eman, hindi ako madamot sa kadugo ni Manny. Say ng ilan, ikinakahiya kasi ang bunga ng pagkakamali, though ibinigay naman ng surname at the end, pero sana man lang naranasan ni Eman yung love in the beginning. Sige lang Eman, we love you and we pray for you. In fairness kay Eman, siya ay inalok ng kanyang ama na mag-aral sa US pero tinanggihan niya ito. At sinabi din ni Jinky na tulungan si Eman dahil ito ay anak ng kanyang asawa. Well, for sure may mga tulong, hindi na lang ito inilalathala ng pamilya sa social media. And for sure yan din ang bilin kay Eman ng kanyang ama at ng kanyang stepmom na si Jinky Pacquiao. Welcome back sa aking channel. Eman Bacosa Pacquiao, ipinagtanggol ang amang si Manny Pacquiao laban sa mga bashers na bumabatikos dito. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Tila pinag-aaway nga ng mga netizens ang mag-amang Manny Pacquiao at Eman Bacosa Pacquiao na kahit maayos naman ang kanilang pagsasama at kahit maayos naman na sinusuportahan ni Manny si Eman, ay may ilan pa rin talaga ang pilit na isinisingit at kini-question ang pagiging ama ng pambansang kamao. Dahil hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagkokomento na bakit hindi daw mabigyan ni Manny ng maayos na tirahan si Eman bilang bahagi ng pagkilala nito sa kanyang anak sa ibang babae. Matatandaan kasi sa KMJS na featured ang bahay na tinutuluyan ni Eman kung saan makikita ang pagiging payak at simple na pag-aari daw ng kanyang stepfather. Na kung tutuusin ay barya lang naman daw kay Manny kung regaluhan niya ng bahay si Eman,
lalo na't kinilala na niya ito bilang anak kaya naman isa ng ganap na Pacquiao si Eman. At nang makapanayam naman si Eman ng media kamakailan sa premiere night ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie, dito ay natanong si Eman sa mga bumabatikos tungkol sa kanyang ama. Ayon kay Eman, wala naman daw siyang problema sa bahay nila ngayon at hindi niya nalang pinapansin ang isyong ibinabato ng mga basher sa kanyang ama, dahil kahit mabuti naman daw ang kanyang ama ay may masasabi at masasabi pa rin ang mga tao. Aniya, wala naman ako masyadong iniisip tungkol sa bagay na yun, kasi lagi namang may nasasabi ang ibang tao eh. Ani pa ng anak ni Manny, so, yun, sa mga nagsasabi ng mga negative things, huwag nyo na po yun masyadong pakialaman, kasi, about me and my dad okay naman po kami. Kasi kahit anong explain sa mga tao, meron naman pong iba against dun, may iba silang mundo. Sa ngayon ayon sa binata, ay mas gusto muna daw mag-focus ni Eman sa trabaho, showbiz at pagtitraining sa boxing kahit daw pinasok na ni Eman ang showbiz ay never niyang iiwan ang pagboboxing, dahil pangarap niya pa rin maging world champion, gaya ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Ayon pa sa kanya ay suportado siya ng kanyang ama sa kanyang pangarap. Eman Bacosa Pacquiao binigyan ng bahay at luxury watch ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Manny, malaki na ang naitulong sa anak bago pa man ito sumikat at makilala ng publiko, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Hindi nga napigilan ng mag-react ng kampo ni Manny Pacquiao sa ilang netizens na nagsasabing pinabayaan daw niya ang kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Nagsimulang batikusin si Manny nang mag-viral ang video ni Vicky Bello at asawang si Hayden Ko kung saan pinag-shopping si Eman at binigyan pa ng bagong relo na mamahalin ang halaga. Kaya naman dahil dito ay nagsimula ng questionin si Manny ng ilang netizen, at palaging komento nila ay bakit hindi man lang daw mabilhan ni Manny si Eman ng mga gamit at pangangailangan nito. Bukod dyan matatandaan din na nabash ng husto si Manny nang ipinakita ni Eman ang kanilang simpleng bahay nang magpa-interview ito sa kapuso mo Jessica Soho, kung saan ipinakita pa nito ang kanyang simpleng kwarto kung saan nasa papag lang ang kanyang foam na hinihigaan. Gayunman, sa kabila ng natatanggap na batikos ni Manny ay ipinagtanggol naman ni Eman ang kanyang ama, at sinabi nito na suportado siya ng kanyang ama at naibibigay naman lahat ang pangangailangan niya. Samantala, hindi na rin napigilan ni Bernard Cloma na malapit na kaibigan ng mag-asawang Pacquiao lalo na kay Jinky, kaya naman nagsalita na ito at ipinagtanggol ang mag-asawa laban sa mga bumabatikos. Nitong December 7 ipinost ni Bernard sa kanyang Instagram story ang relong luxury na Patek Philippe na nagkakahalaga ng milyon bago pa man makilala si Eman at bago pa siya bigyan ng iba. Bukod dyan binigyan pa daw si Eman ng apartment ni Manny sa General Santos City. Ang apartment daw na ibinigay ni Manny kay Eman ay bago pa mag-pandemic, na hindi nabanggit ni Eman sa kanyang mga interview, pero palagi niya naman sinasabi na suportado naman siya ng kanyang ama. Bagamat walang imik ang mag-asawang Manny ay alam naman daw ni Eman na sobrang laki ng pagbawi sa kanya ni Manny, maging si Jinky ay tinutulungan din daw siya. May ilang netizens naman ang naniniwala na totoo ang mga isiniwalat ng kaibigan ng mag-asawang Pacquiao, dahil kilala naman silang matulungin sa kapwa. Siguro ito lang mga naging kulang sa mga nabanggit ni Eman ang mga naibigay ng kanyang ama at naitulong ni Jinky, kaya naman nababatiko si Manny ngayon kahit alam naman ng lahat na tinutulungan siya nito financially. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Hindi talaga natin masisisi mga tagapanood yung mga tao na batikusin si Manny Pacquiao, Jinky Pacquiao, dahil sabi nga 'di ba, matulungin sila sa ibang tao. Ito si Eman Bacosa Pacquiao, hindi yan ibang tao pagdating kay Eman, pagdating kay Sir Manny Pacquiao, dahil dugot laman niya yan. Oo, sa ibang babae lang, pero anak niya pa rin yan, mga tagapanood. Kaya dapat tutulungan at suportahan niya yan. Ito lang kasi yung nagiging palaisipan sa akin eh. 'Di ba, nung in-interview si Eman Bacosa Pacquiao, kung totoong meron na siyang mamahaling relo at na apartment na sinasabi nitong kaibigan ni Sir Manny na ibinigay dito kay Eman, bakit hindi niya pinlex yan doon sa interview sa kanya? Ano ba yun? Parang itinatago niya o may something gano'n, di ba? Lahat naman sinabi niya, pinagmalaki niya. Pero bakit ayun, hindi binigay? Sinasabi niya lang na hindi tumitigil
sa pagsuporta si Sir Manny. Pero wala siyang sinabi about doon sa mga ibinigay. Pinagmalaki niya nga, di ba, na ipinagamit yung apelidong Pacquiao sa kanya. Yun pa kaya mga mamahaling bagay na ibinigay sa kanya, hindi niya kayang ipagmalaki doon sa interview. Hindi po mga tagapanood, doon lang po ako napag-iisip. Kasi 'di ba ito rin yun nung na-interview rin si Eman diyan sa Jessica Soho. Bakit pagkatapos nun, 'di ba? O kahit nung laban sa boxing 'di ba? Bakit pagkatapos nun hindi man lang ipinamili ni Sir Manny Pacquiao ng mga mamahaling bagay o niregaluhan niya ng kotse, ng sasakyan si Eman dahil sa pagkapanalo sa boxing. 'Di ba? Walang ganun. Kaya siyempre hindi mo masisisi yung mga tao. Lumabas lang yung ganito na nagbigay si Sir Manny Pacquiao nung si Dr. Vicky Bello na, 'di ba? At si Doc Hedin ko na mayroong ipinamigay kay Eman Bacosa. So ganito lang 'yan mga tagapanood. Kung talagang mayroong ibinahagi si Manny Pacquiao, 'di ba dapat ano na 'yan, mapiplex na 'yan agad. 'Di ba? Pero hindi natin alam kung ano tulong yung ibinigay, kung paano pamamaraan. Sila lang po 'yan. Eman Bacosa Pacquiao inamin na nakaranas noon ng paghihirap, gutom at pananakit sa stepdad noong bata pa siya. Noong nag-ibang bansa ang ina niyang si Joanna para doon magtrabaho, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Madamdamin nga ang naging buhay ni Eman Bacosa Pacquiao nang ibahagi niya ang kwento ng kanyang buhay nang makapanayam siya ni Jessica Soho sa KMJS. Sa kabila nga ng unti-unting pagsikat ni Eman sa mundo ng boxing at saya na ipinapakita sa publiko sa tuwing makakapanayam siya, ay hindi rin pala maganda ang pinagdaanan nilang mag-ina sa kanilang buhay, dahil sa mga pagsubok na dumating. Ayon kasi kay Eman, bata pa lang siya ay naranasan niya na ang hirap at gutom na hindi talaga naging madali para sa kanya. Pero aminado naman siya, bata pa lamang daw siya ay masayang-masaya na siya dahil anak siya ng isang 8 Division World Champion at Hall of Fame na si Manny Pacquiao, kahit hindi niya nakakasama. Kwento pa ni Eman, madalas niya rin daw ipagmalaki sa mga kaklase niya na anak siya ni Manny Pacquiao, pero ang naging benefits naman nito ay palagi siyang nabubuli at nabubugbog, dahil sa palagi siyang niyayaya ng kaklase niya ng suntukan, na hindi naging madali para sa kanya. Pero sa kabila nito ay hindi naman siya nagtampo o nagalit sa ama niyang si Manny Pacquiao kahit hindi siya nabibigyan ng sustento nito sa pang-araw-araw, dahil naiintindihan niya naman daw ang sitwasyon ng kanyang ama at sitwasyon nilang mag-ina, dahil ang kanyang ama ay may sariling pamilya. Inamin din ni Eman na maaga siyang nag-matured sa buhay, at hindi naging madali sa kanya ito, dahil naranasan niyang magutom, magkaroon ng financially problem, bagamat sinusuportahan daw siya ng kanyang ama, ay hindi naman daw ito araw-araw. Kwento pa ni Eman noong mag-Japan ang kanyang ina upang umayos ang kanilang buhay, dito na ibahagi ni Eman na tumawag daw ang kanyang ina sa kanila kasama ang dalawa niyang kapatid na naiwan sa kanyang stepdad. Dito ay inamin ni Eman na hindi daw alam ng kanyang ina na halos wala na daw silang makain. Minsan yung stepdad niya ay uuwi pa ng lasing tapos sasaktan pa daw sila na noong panahon na yon ay 12 years old pa lang siya. Kaya naman nang malaman ito ng kanyang ina ay kinuha silang magkakapatid, kalaunan ay nakipaghiwalay din si Joanna sa kinakasama nito. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa ulit si Joanna na si Sultan, na talagang nagmahal at nagpahalaga sa kanya. Kaya naman dito ay naranasan ni Eman ang totoong pagmamahal ng isang ama at itinuring siyang parang tunay na anak. Hindi nagtagal ay tumira si Eman kasama ang ina niya at ang bagong stepdad sa Japan ng 5 taon, kung saan nag-umpisa ng mag-training si Eman na talaga nga naman sinuportahan ng kanyang stepfather na si Sultan. Doon din nag-aral si Eman at natutunan ng salitang Japanese, at doon na siya pinayagan ng kanyang ina na mag-boxing, dahil noong una ay ayaw ng kanyang ina dahil natatakot ito, dahil delikado ang sports na boxing. Inamin din ni Eman na ang stepdad niya na si Sultan ang sumuporta sa kanya sa pagbaboxing at pumuno sa lahat ng pagkukulang sa kanilang buhay dahil sa pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Samantala, ibinahagi din ni Eman ang kanilang simpleng bahay sa Antipas, North Cotabato kung saan sila ngayon nakatira na pag-aari ng kanyang stepfather, kung saan makikita na simpleng buhay lang meron si Eman, kung saan ay kontento na siya dito. Ipinakita niya rin ang kanyang simpleng kwarto. Bukod dyan, naibahagi rin ni Eman ang pagsusumikap niya araw-araw sa training kasama ang kanyang stepdad na todo suporta sa kanya para sa kanyang pangarap. Inamin din ni Eman na makalipas ang 10 taon ay nagkita sila ng daddy niya na si Manny Pacquiao. Dito sobrang na-miss daw siya ni Manny at niyakap siya ng mahigpit. Nang sinabi nito na papasukin din niya ang mundo ng boxing, dito ay tumutol si Manny, at sinabing dadalhin na lang siya ng Amerika upang doon mag-aral. Dahil mahirap daw ang boxing, subalit sinabi ni Eman na boxing ang gusto niyang tahakin. Kalaunan ay hindi na ito tinutulan ni Manny at buong puso na lang siyang sinuportahan.
be compared to say that, magkamukha kami. But definitely, he's a good kid. Finally, I got to meet the boy yesterday. Finally ay nagsalita na nga ang gwapong aktor na si Piolo Pascual matapos ulanin ng positibong komento si Eman Bacosa Pacquiao kung saan napansin ang kagwapuhan ni Eman nang ma-interview ito matapos ang laban sa Thrill in Manila na ginanap sa Araneta Coliseum, kung saan marami ang nakapansin na hawig daw si Eman ni Piolo Pascual na sobrang gwapo din daw. Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin ang sabik ng mga netizens at nag-aabang kung ano nga ba ang magiging reaksyon ni Piolo sa pagkakahawig nila ni Eman na parehas gwapo. Kaya naman dito, nagbigay na ng reaksyon si Piolo. Kaya naman sa pamamagitan ng panayam ng ABS-CBN, ibinahagi ni Piolo ang kanyang karanasan nang makilala sa wakas si Eman ng personal. Ayon sa kanya, matagal na niyang nakikita ang pangalan ni Eman sa social media dahil sa mga lumalabas na larawan nilang magkahawig. Aniya, he visited me yesterday, we had an interview together, actually my feed is full of Eman Pacquiao, mga links, puro links and everything, finally, I got to meet the boy yesterday. Samantala, bukod sa pagkakahawig, mas napahanga din si Piolo sa magandang asal ni Eman nang magkaharap sila. Pinuri niya si Eman dahil sa pagiging magalang, bagay na aniya ay patunay na maayos itong pinalaki ng kanyang mga magulang. Aniya, I would say, he was raised well, very humble, very God-fearing, I think he'll go places. Hindi rin itinanggi ng aktor na natutuwa siya sa mga komento ng netizens na sinasabing magkamukha sila ni Eman. Para sa kanya isa itong papuri na tinatanggap niya ng buong puso. Aniya, it's a compliment to say that magkamukha kami. Ayon pa sa aktor ay sobrang humanga din siya sa pagpupursige ni Eman sa larangan ng boxing, kaya naman ang isa din daw nagpasikat kay Eman bukod sa kagwapuhan ay ang disiplina sa sarili at ang napakagandang asal nito. Aniya, he's a good kid, I'm happy there's someone like him in that field which is boxing, I gave him advice to just really reach for his dreams. Samantala marami din ang todo puri ngayon sa ina ni Eman, dahil sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay, ay hindi niya itong pinalaking may galit sa puso, kundi pinalaki ng mabuting tao, mabuting anak at ang higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng respeto sa lahat ng nakakasalamuhan nito. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit mabilis na gumaan ang loob ni Jinky kay Eman dahil sa magandang asal nito. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Sige lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.